Nagbabalik ang Harapan 2015. Matapos sagutin ng ating mga kandidato ang katanungan ng ating mga panelists, ngayon naman ay sasagutin nila ang mga katanungan ng ating mga kapwa Tomasino. Panoorin natin to. In what way nyo po may papakita kung saan napupunta yung budget na kinokollect nyo from our tuition fees? Muli, ang katanungan ay, in what way niyo po may ipapakita kung saan napupunta yung budget na kinokolekta niyo from our tuition fees? Ang ating mga kandidato ay mayroon lamang 2 minuto upang sagutin ito. Magsimula tayo kay Mr. Roy. Go! Ang sagot ko po dyan is transparency. Gaya nga po na sinabi ko kanina, handog ko po sa inyo ang CCTV report, which aims na mailabas yung liquidation report and expense report ng bawat project on time. We are not only limited to one medium. We can use a lot of media to disseminate this information to the student body. We can use the ROAR app, the ROAR map, the social media sites, and the bulletin board ng Central Student Council. In that way po, ma-assure ng estudyante na may kinapupuntahan yung tuition fee nila at sa makabuluhang proyekto na pupunta yung tuition fee nila. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Roy. Ms. Lynn, ang iyong 2 minuto ay nagsisimula ngayon. Para sa akin naman po, para po maipakita sa sa bawat Tomasino kung saan nga ba napupunta ang pera nila, ang pera natin. Ito yung sa paggagawa at pag-i-implement ng mga epektibong proyekto. Kasi itong mga proyekto namin, hindi lang naman nila makikita, hindi lang nila mararamdaman, pero dapat na-enjoy nila kasi binayaran nila yun eh. Kaya, in that way, sa pagpapagawa ng epektibo at magandang mga proyekto para sa bawat Tomasino, doon po nila malalaman at doon po namin may pakikita kung saan nga po ba talaga napupunta yung 1.3 million nila. Yun lang po. Paano mo protektahan ang pera ng isang Tomasian? Ang katanungan ay... Paano mo protektahan ang pera ng isang Tomasian? Ang katanungan ay, paano mo maproprotektahan ang pera ng isang Tomasian? Muli, paano mo maproprotektahan ang pera ng isang Tomasian? Ms. Lynn, your 2 minutes starts now. Inuulit ko po, mula po sa kolehiyo ng AMD, College of Accountancy, majoring in Management Accounting. Masasabi ko po na maya apply ko po lahat ng natutunan ko at lahat ng tinuro ng mga competent professors ko po. Lahat naman po, di ba? Pero inline. So, inline po yung mga pinag-aaralan para sa proper financing and proper management of finances. Ayun po. Tapos, para po mas maprotektahan, syempre, with the help of my co-officers. Kasi, hindi naman yan Central Student Council na tinawag dahil ako lang mag-isang nandoon. Pero Central Student Council, kami. Buo kami. Kaya dapat, di ba, isa sa mga duties ng isang treasurer, dapat duties that make other functions that a treasurer may do. Kaya ayun po, sama-sama po kami lahat. And yun po. Maraming salamat, Ms. Lynn. Mr. Roy, ngayon mag-uumpisa ang iyong 2 minuto. Ang sagot ko po sa katanungan na yan ay adaptability. Sisiguraduhin ko na bawat piso na ilalaan nyo sa konseho ay napupunta sa makabuluhang proyekto. Yung proyekto na nasa interest ng mga estudyante. And in that way po, mababawasan ko po yung isa pang pinoproblema ng ating universidad. Yun po yung pagiging apathetic po ng mga estudyante. Yun po, maraming salamat po. Maraming salamat sa ating mga kapwa Tomasino na nag-send na kanilang mga katanungan at sa ating mga kandidato. Mga Tomasinos, patuloy lang muna sumubaybay at mag-tweet gamit ang official na hashtag ng UST Halalan 2015 sa Atonga UST at UST Commodore. Muli magbabalik ang Harapan 2015.